Ang BICOB or Bishop Conference of Bulacan, binubuo ito ng mga obispo ng Bulacan. Ito ay naitayo sa pangitain na pangisuwaan ang mga obispo ng Bulacan, maging ang kanilang pamilya, kanilang kalusugan, at mapagkaisa ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Bulacan. And of course, to fulfill the Great Commission of our Lord Jesus Christ. And that is to win soul and to make disciple. Salamat po ako sa Panginoon sapagkat nakadalo po kami rito sa Bishop Conference of Bulacan, in which si Apostle Renato Carillo ang naging aming pangunahing tagapagsalita. Napanood ko na siya sa TV noon pa kasi YouTube, sa FB, sa TV. So, ako yung isa sa mga nagpipray na si Apostol Renato Carillo po ay makasama natin sa Body of Christ. Marami rin kaming na nagiging pagtitipon, pero masarap kay Apostle. Siyempre yung presensya niya kakaiba. Isa po ako sa mapalad na naka-attend. Iba yung approach ni Apostle Carillo sa mga usual na meeting ng BICOB. Kaya very surreal experience din po yung naranasan ngayon dito sa BICOB meeting. Apostol Renato Carillo for coming. And on behalf of BICOB, Bishop Conference of Bulacan, we would like to welcome you all. Alam niyo, ito yung unang-unang gawaing pinuntahan ko na samahan. Tinanggihan ko to ng maraming ulit. This is my first time. Because I believe the will of God to be done. Nothing more, nothing less. In the book of John, chapter 21, verse 1 to 6. Ano po yung una pong revelation dito dapat po nating maintindihan, mga minamahal? Sila po ay professional fishermen. At hindi lang po yun. 7 po sila. 7. Isang movement, isang koalisyon, isang sekta, isang samahan, isang grupo, isang organisasyon. 7 po sila. Wala pong ulan. Maganda po panahon. Kompleto po sila. May bangka, may lambat. At hindi lang po yun. 6 na oras po silang nangisda. And yet, wala silang nahuli. when Apostle Carillo shared the Word of God, napakakapal ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang paghamon niya, yung anointing ng Holy Spirit during the time ng gathering ay ando doon. Really very encouraging, especially to the bishops of Bulacan, because of the power of the Word of God that was spoken to us. It has ignited the fire of the sovereign Holy Spirit within me more and more and more. Very striking, yung talagang habang pinapakinggan ko, ina-assess ko din yung sarili ko. Kaya nasaan na ba ako? Siyempre si Apostle Carillo, sobrang yung qualified talaga siya na magturo. Lalo na sa amin na bago pa lang, mga bata nagsisimula sa pagpapastor. Marami pong natutunan, malaking bagay ito para sa ministry yan na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Kung bakit marami pong movement at coalition, who they are, where they are. Kung bakit ang buhay nila ay upside down parang Ferris wheel, hindi sila nagtatagumpay, lahat ng effort ay ginagawa. May machinery, may money, lahat ng means and ways ay ina-apply, but it is not working. Ang reason po kasi, hindi naman sila napapangunahan ni Jesus. Blessed na blessed ako yung kanyang pangangaral. Maraming tinamaan sa totoo. Kung titingnan ko, bullseye. Kung iba, i-withhold niya yung sasabihin niya na tatama sa kanila. Pero siya, talagang makita mo yung anointing ng Panginoon. Very powerful at naroon yung mapuy uli. Nandoon naman progressive yung faith. Pero na-remind po ako doon sa intimacy with the Lord. Spend quality time with the Lord. Mahalaga yung relationship natin kay Lord.
3 taon nakasama nila ang Lord araw at gabi. So close. Ando doon ang Lord. Hindi nila kilala. Pwede pala yun, ano? Na naglilingkod tayo sa Lord, hindi natin siya kilalang kilala. Kung gusto niyo makilala ang Lord ng malalim, personally, spend much time with the Lord every day. I graduated from Bachelor of Theology. I also graduated from Master of Divinity. I continued to study postgraduate, Doctor of Ministries. Pero the fact nung napakinggan ko yung message, na-remind ako kasi so much bombarded by many theologies. Pero ang mahalaga pala yung, sabi kanina, yung intimacy mo kay Lord. Ang dami-dami mo nang alam sa theology, ang dami nang narating sa ministry, pero huwag kalimutan yung intimate relationship with God. I was rejuvenated, revived, and salamat kay Lord kasi sa magitan ng kanyang salita ay gumagamit ng lingkod ng Lord para magpaalala. Ako po ay overwhelmed sapagkat very anointed ang ating pong Apostle Carillo. Ang kanya pong message is very powerful. Actually, bilang isang obispo, ang pakiramdam natin okay na yung ating katayuan at yung ating paglilingkod na ginagawa. Pero sa pagkakataong ito, nirebuke ako ng Panginoon through the word of our Apostle Carillo na hindi tayo after the title or position, kundi talaga bilang alipin ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya nga, first and foremost, it's not about the ministry, but about our love to our Lord Jesus Christ. So yun dapat ang mauna. Balik yung ating unang pag-ibig sa Kanya. Talagang timely talaga at tunay talagang hamon sa lahat ng mga Kristiyano na kung saan na instead of giving respect and reverence to God, minsan nadadala ng politika, no, sa ating bansa. Ito ang maging buhay natin, na mamuhay tayo gaya po ni Kristo, na isabuhay natin yung kanyang nais para sa atin bilang isang Kristiyano. It's not for Jesus. It must be Jesus. The ways of Jesus. The work of Jesus. The word of Jesus. Kaya ako advise ko sa Bikob, siguruhin nyo yung agenda ng Diyos. Kasi sayang yung pagtitipon nyo. Kasi alam nyo, pag ang isang bagay gawa ng Diyos, mamumunga yan. At kahit sino pa yung humarang dyan, pumigil, kay lahat ng impacto, aswang mangkukulam, walang makakapigil. Biblical authenticated Christianity is to be like Jesus. If it is not, it is a counterfeit. Kanina, habang nakikinig ako ng salita ng Panginoon, ang mga reflections, revelations, tsaka yung paano hinandil ang salita ng Panginoon, talagang in-apply sa buhay. Ramdam na ramdam yung pagsama ng presensya ng Panginoon, yung anointing na nagmumula sa ating Sovereign Holy Spirit. Ang move ng Holy Spirit is a very, very thick. Basta may narinig akong parang ugong na galing langit na bumaba. Kaya yung proclamation ni Apostol kanina na nandito yung glory ng Lord. Ramdam ko yun. Nakataas nga ako ng kamay. Parang may kuryente sa kamay ko eh. Ang lakas ng presence ng Lord kanina. Parang naulit yung Acts chapter 2 na there was sound from heaven. Napil ko mismo na ang Panginoon ay buhay at kumikilos at patuloy na nagbabago ng buhay ng tao. Something is happening in Bikob. Something is happening na dapat maranasan ito ng lahat ng movement at coalition sa kanyang kasimplihang pagtitipon. May nagaganap dito ngayon na magiging upang mabago ang Bulacan. Ang ating mga bahay sambahan, ang ating mga bahay panalanginahan. At makikita na ng mga unbeliever ang Diyos ay suma sa atin. Mararamdaman nila ang Diyos ay kasama natin. Isang salita mga overwhelming, lalo na nung sa prayer time, unexplainable. Iba-iba naman yung karanasan pero sa akin very personal. And I believe si Lord, may marami nang inumpisahan na mga gagawin niya pa sa mga susunod na panahon. This will be the beginning. The revival ng mga kapastoran dito sa Bulacan dahil naniniwala ko na mas malaki pa. Basta sundin lang yung mga
principles na nabanggit ni Apostol na dapat si Jesus Christ lang talaga. Ma-experience namin sa ministry dito sa Bulacan yung power of healing, deliverance, salvation. Mag-glorify si God dito sa lalawigan ng Bulacan. Ito nga po ay isang panawagan sa amin sapagkat maraming mga obispo, head ministers na naglilingkod hindi na alang-alang sa kalooban ng Panginoon kundi sa mga pansariling pakinabang interes. Kaya ito po isang wake-up call sa amin. At ako'y nagpapasalamat sa Ama sa unang-una kong pagpunta para magturo sa mga obispo. Ngayon ako makakakita ng totoong obispo mula sa bayan ng Bulacan. Ngayon ako makakakita ng totoong obispo sa bayan ng Bulacan. At siya'y magiging modelo sa lahat ng obispo sa bawat bayan sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Actually, ako nga po ay napasubasog doon sa floor. Meron po akong tinig na nadinig sa aking puso na kailangan ko lumuhod at magpakumbaba sa Panginoon. So, nung una, very awkward ako kasi nasa hotel sa Bano tayo. Lalaman tayo sa church. Kaya parang nagkaroon uli ako ng renewal of vow sa Panginoon. I have to surrender my life, my purpose, my will, and my future. Personally, na-revive po yung aking apoy. Para sa akin, mayroong maliwanag na nakita ko. May mga madilim na nahawi. So, nakaramdam ako ng panibagong apoy sa Panginoon. Dinidesire ko kasi yon at isa sa mga prayer ko na someday ma-experience ko ulit yung mga ganitong pagkakataon. So, sabi ko nga, answered prayer ako kanina. Kaya po salamat sa Diyos sa buhay po ng ating apostol. He was truly a man of God. At talagang ginagamit siya ng Panginoon para mas lalo pang palawakin ang Kristyanismo, palawakin ang isang buhay na tunay na nagmamahal kay Kristo. Damang-dama ko po yung presensya ng Diyos through His life. Very humble and meek siya as a dove. At sa kanyang pagsasalita, very gentle siya. Pero once na binuka niya na yung kanyang mga labi, nandun po yung anointing, yung power to deliver the Word of God ay talagang tumatagos sa ating puso. Meron siyang tinatawag na transformative power. Sabihin talagang saan siya gusto mo, yung kapangyarihan salita ng Diyos para baguhin ang isip mo, ang puso mo, ang iyong karakter at may align ka doon sa nais at kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, sa iyong ministry at sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. I believe He is a sent, anointed man of God. Salamat po sa buhay niya. He is called and anointed. Simple lang po si Apostle Carillo eh. Lalo na pag nagpe-preach, mahinahon lang. Pero ramdam mo yung anointing, ramdam mo yung heart, ramdam mo yung passion, lalo na sa pinapagawa sa kanya po ng Panginoon. Undoubtedly, mighty man of God. So, very evident madidiscern naman talaga. Naniniwala ako ang Panginoon and nilagay si Apostle Carillo sa ganyang level for a reason. And it's very true, lalo na sa amin, na nakarinig ng Word of God, na ministeran po niya. Grabe yung pagmamahal niya sa Panginoon, yung reverence niya sa Panginoon na parang mapaparealize kaya pala grabe yung ministry ni Apostle Carillo kasi ganun yung intimacy na meron siya sa Panginoon. So bilang mas batang pastor, diba? Parang yun yung mga ilo-look up po na dapat maging intimate, mas lumalim yung relationship sa Panginoon. A man after God's own heart. Actually, kahit yung sa pananamit nga lang, talagang tinataas ni Apostle Carillo yung standard, especially sa paglilingkod, pagsaserve sa ating Panginoon. He is a man of God and nandoon yung power ng Holy Spirit and then yung sikreto niya ay spend quality time with the Lord. Yung si Jesus talaga ang sentro ng buhay. Sa isang man of God na hindi nakikipag-compromise. And I thank God dahil nga nakabalik siya sa body of Christ. Salamat sa Diyos sapagkat may katulad niya na
minahal si Lord at naging modelo sa mga bishops at saka sa mga pastor nowadays. Yung kanyang heart talaga na abutin ang body of Christ, yung kanyang pag-ibig, syempre unang-una sa ating Panginoon, upang maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon to become more like Jesus. Isa siyang magulang na nag-a-advise sa mga young generation pastors. Ngayon, naniniwala ko na hindi lang ako ang na-bless. Yung mga pastor at apostol at mga bishops ay talagang blessed na blessed. Lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, lahat ng aming pasasalamat ay sumayo ngayon, bukas at habang panahon. At ang lahat ng tumanggap na maraming biyaya mula sa bukas na bintana ng mga kalangitan ay sama-sama magsabing, Lord, I love you! I receive it! You said it! I believe it! It is done! Amen! Palakpakan natin ang Diyos.